Nako, matindi ho ito. Auntie Claire. Matagal na ho nating hindi nagagawa na reaction video itong si Auntie Claire. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Grabe oh. Entrada pa lang talagang, oh. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Naku, lakas ng datingan, di ba? Yung pa lang eh. Yung pa lang eh. Ika nga, kung tumaya ka dito, panalo ka na eh. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Okay? Nako. Sira yung teleprompter. Nangyari? Oh, intro muna tayo. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hindi pa game? Nakapag-intro na ako. Ano ba yan? Pambihira naman tong si Ante. O sige, yana ho muna natin. Si Senator Cayetano muna pakinggan natin. Pambihira talaga tong si Ante. Oh. For I know the plans I have for you. Oh. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang tagal ni Auntie Claire eh. O si SP Cayetano muna. Yan po ang nasa Senator pala, sorry. Nasanay ako SP tuloy. Jeremiah 29:11. Si Jeremiah po ay kinikilala ng Nagpunta ho sila sa Jensan. O nangyari? Yun, pinagkaguluhan silang dalawa nitong si Senator Robin Padilla. Pinagkaguluhan. Di ba? Wala ho silang administrasyon na nasa likod nila. Wala ho silang napakalaking pondo na bit dyan. Pero yung pagmamahal, yung sincerong pagtulong, kasama nila. Kaya yan, sambayan ng Pilipino, dunudumog ho sila. Hudyo, Muslim at Kristiyano. Ang mensahe po niya, kahit anong bigat ng ating inaharap, Yan. may planong maganda ang Panginoon sa atin. Tama po Correct. ba? At napansin niyo Huwag ho tayong mawala ng pag-asa kahit anong bigat at hirap niyan. May plano ang Panginoong Diyos sa atin. Silipin na muna natin itong si Auntie Claire. Baka nag-uumpisa na siya. Ano? Wala pa rin. Pambihira naman yan, Ante. Oh, nangyari dyan. Pambihira naman, oo. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tapos, balik tayo kay SP Cayetano. po yung Senator dulo, Cayetano. plano Grabe, ang tagal, no? Yun ang problema pagka sabaw ang utak, di ba? Hindi makakapagsalita pagka walang teleprompter. Pambihira. ng pag-asa at kinabukasan. Meron po bang kinabukasan, mga taga-Malapatan? Mayor, maganda ba ang inyong kinabukasan? Mayora, pakisabi sa katabi mo, maganda plano ni Lord sa iyo. Maganda ang plano ni Lord sa'yo. Diba? Pati sa'yo. So, Pati alam sa'yo. niyo po, nung nagkalinog, pwede ako mag-practice magbisaya. So, nakipagstoryahan si Kong Carol sa ako. Ang pangutana ko sa kanya, unsa ang kinahanglan ng mga taga Sarangani? Unsang tabang? Ang sabi niya, dili na kinahanglan ng tabang, adto lang kayo doon. No? Sabi ko, adto ko doon, wala man lang dala. Sabi niya, dalhin mo si Robin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating kapatid, napaka-busy nito. Pero isang text ko lang, kailan ka pwedeng pumuntang Mindanao, text siya kaagad, Lunes o Martes. Di ba? At katulad ni Robin, ang dami naming gustong sabihin sa inyo, pero hindi ito panahon ng salita. Panahon ito ng gawa. So Mayor, tanggapin nyo yung konti naming dalang bigas, tubig, grocery. Meron na nasa warehouse po konting building material. Pero katulad din po ng kay Mayor Victor James kanina, hindi natin masasabay-sabay, di ba? At kung sabay-sabay yung materialis at tulong, hindi matatapos yung mga bahay. So parang una-una, pero nagko-commit kami sa inyo, linggo-linggo magpapadala kami ng tulong. Galing! Hanggang matapos po, no? Palakpakan. Si Senator Bato, may problema, pero nagpadala pa rin ng tulong. Nako, galing talaga ni Sen Si Bato. Senator Jinggoy, nanindigan. Oh, Ayaw niya na ang Senado ay maging dependent sa Malacanang. Nakakulong, pero nagpapadala pa rin siya ng tulong. palakpakan natin si Sen Jinggoy. Diba? So ano pa yung mga kasamahan namin? Diba? Kaya kami nandito, gusto namin i-commit sa inyo 3 R. Relief na dala natin ngayon at sa susunod na mga araw. Pero mas importante, rehabilitation, di ba? Recovery.
At pangatlo, we have 100% authority na mangulit sa amin every week, no, kung ano ang aming matutulong. So, pwede ba kaming magbalik-balik? God bless you. Sabihin nyo ulit sa inyong katabi nyo, maganda plano ni Lord sa inyo. Maganda ang plano ni Lord sa iyo. Siguro last message ko sa inyo, ang bata, hindi sinusunod ang sinasabi natin. Ang bata, sinusunod yung ginagawa natin. Di ba? So pag sinabi Correct. natin sa bata, alam nyo po, kahit saan kami pumunta, sa Davao, ang sabi, binubulong sa amin ni Robin, laban lang, laban. Laban daw. Iba-iba sinyalis, may ganon, may ganon, may ganon, may opa. Di ba? Lahat, pero ang binubulong laban. Laban So lang. ang bata, ang Laban lang. nakikita niya. So dun po sa lubos na Laban lang ho tayo habang merong tumitindig na ika nga mga leader natin dito sa gobyerno na to. Merong tumitindig na kagaya ni Senator Alan Peter Cayetano, siyempre Senator Robin Padilla, lalaban ho tayo. na nahihirapan ngayon. Laban lang po ha. Laban. Para makita po ng mga anak ng Malapan na kayo po ay titindig, kayo ay babangon at lalong gaganda ang inyong lugar. God bless you po. At dahil hindi pa rin naayos yung teleprompter nitong si Auntie Claire, kay Senator Cayetano pa rin ho tayo. Sira yung Praise teleprompter God niya for a new Oo. day. Praise Maayong God. buntag sa kaninyong tanan. At diri kami sa Davao. So sa mga kapatid ko Muslim, assalamualaikum. Kasama natin, walang iba. Assalamualaikum mga kapatid. Sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Davao. Buhay. Yan. Senator Robin Padilla. Hindi po ako si Batman. Ako po si Robin ni Robin. Medyo alalayan ko po si Senator Robin today dahil Grabe, wala ho talagang iwanan. Kaya palakpakan ho natin ang ating mga magigiting na senador, ha? nakapunta na sila kasama Solid. si Senator Camille. Opo. Si Janela, anak ni Senator Jinggoy Estrada. Jinggoy, sana nakakarating pa rin yung mga mensahe namin sa iyo. Talagang kinararangal namin na maging connection po ng internet. So, masarap breakfast namin ni Robin. Opo, ito. So, Spanish sardines, Sarap. fresh fruit. Yan, pag nasa airport po kayo ng Davao, diyan po kayo pumunta sa Suka at Sili. Ay, masarap Don't dyan. be silly. Yan, Sili. Ayan, hello po. Ayan. Hello, yan. Yan yung yan yung organic kung tawagin. 'Di ba? Nung nagpunta sila itong sila pangalan nun, itong sila Erwin Tulfo, Mig Zubiri, nagmukha ho silang anga dyan. Wala man lamang pumapansin sa kanila. Kung di pa nila pinatawag, yung mayor nung Jen Sanata yun, wala pong pupunta sa kanila. So, Parang tayo ito. Suka dahil may asim pa. Yan. Sili dahil maanghang pa. pero hindi natin kinakain yung sinuka na, di ba? Wag. Wag, hindi natin kinakain yan. Si Senator Joel Villanueva lang gumagawa niyan. Palakpakan. Sinasabi ko sa iyo, Joel Villanueva, makakala mo, tapos na tayo, ha? Delikado yun. Huwag natin pag-usapan yung mga yon. Naku po. So, medyo nagsusmile kami ni Robin kasi buong biyahe sa aeroplano, panay malungkot ang pinag-uusapan namin yung mga bumigay sa prinsipyo, Naku po. yung mga kalamidad. Naku po. We were talking about yung magiging kahirapan na ating mga farmers at ng ekonomiya towards the end of the year na God willing may mahanap na solusyon para namang hindi todo hirap after hirap or ika nga sa Next. Naputol yan kasi continuation yan dahil nga walang signal, napuputol-putol. Kaya tayo dito sa PH update, pagka umareglo tayo, talagang dire-diretso, di ba? Grabe yung Senator Cayetano, yung suka, yung kain suka. Iba ho yun mga kababayan, iba yung niya na yun, iba yung may kurot eh. Kasi alam natin na marami dalawa sa kanilang mga kasamahan ng tumiklop. Pagkatapos nakulong ni Senator Jinggoy, anak ng tokwa. Joe, akala ko pa naman may prinsipyo talaga si Sen Joel. Akala ko talaga. Buong akala ko dahil sabi ko, Kristiyano to. Yung pananampalataya ni Senator Alan Peter Cayetano, ni SP Cayetano, ganun din ang pananampalataya nitong itong si Senator Joel Villanueva. Kaya 110% ako na maninindigan siya.
Nung medyo umaano na, medyo ika nga umiiba na ba, sabi ko parang iba na to. Eh yun na nga ho mga kababayan. Nangyari, bumaliktad niya. Ayan po, sorry medyo mahina yung internet. Breakfast muna kami tapos papunta nga sa Rangani at saka Jensan. So sinasabi ko nga si Brother Robin, kumukuha talaga ng mga pictures, video, pinapakita sa mga kaibigan kasi yung relief operation, maganda yan. Pero importante yung rehabilitation, di ba? So yung mga nawalan ng bahay, for example, any amount, 500, 1,000, 5,000 will help. Pero syempre, pag yung buong bahay, marami kasi buong bahay na wala, di ba? Maraming totally damaged, partially damaged. Maraming may trabaho, nawalan ng trabaho muna kasi nga nasira din yung kung saan sila magtatrabaho. Then syempre, yung mga estudyante na trauma din, di ba? So, marami, boss. Yan. Medyo iba din style dito, no? Yung kanilang sile, may sausawan, suka, may kamatis. Ayun yung kanilang timoy at yung suka nila, no? Yan ang specialty nila, yung suka at saka sile. Inihintay ko gulay kasi nagte-text asawa ko. At timay. Yan. So, anyway guys, prayers for the nation. We're a country na mahigit 10, 15 ang bagyo every year. May mga active tayong bulkan. Tapos yung linog o earthquake, di ba? Last year sa Cebu, nung nagka-Yolanda, right before that sa Bohol, grabe yung ngayon, napakaraming lugar dito sa Mindanao. So, they appreciate the help. Any help, relief is very important, pero rehabilitation. We have to see things through. Hindi pwedeng konting tulong ang gobyerno, tapos bahala na si Batman o bahala na kayo, no? Brother Robin, mensahe mo sa kanila. Opo, ang ano ko lang, tama po yung sinasabi ng aming pinuno. Kumbaga ho sa may sakit ka, hindi pwedeng puro biogesic. No, hindi pwedeng puro release lang. Dapat meron po talagang plano. Plano, konkreto talaga dapat. Sa Solido. cancer ng ating lipunan. Kaya ako po ay mga mahal pong kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aming pinuno, sa aming samahan. At naniniwala po kayo na kami po ay nandito para sa inyo. Yung? Sa lahat po ng tumutulong dito po sa nangyari sa Mindanao, maraming salamat po. At sundan po natin ang mga aksyon ng aming pinuno. Maraming salamat. Yeah. So, binabati din namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. Naku po! may mga kasama kasi kami galit na galit pag nagpe-Facebook kami. Pero so far, natutuwa naman yung mga kasama namin dito. But talking about Facebook, may I encourage everyone, pag may anomalya sa lugar ninyo, may kalye, may covered court, may kung anuman project na hindi natatapos, kung lugar nyo po ay may illegal na mining o kaya nagpuputol ng puno na hindi naman dapat, gamitin natin yung social media natin na panggising sa ating Huwag puro chismis, boss. Huwag puro chismis. Gamitin yeah. natin sa Ang kahit anong tool naman pwedeng gamitin sa tama't mali, but tulungan natin ang gobyerno. So ito, baka nanonood kasi asawa ko, maya-maya, may gulay na kami, laba, masarap tong gulay. Tsaka isda naman. Isda. So God bless you po. Maya-maya, mga naghanda sa Sarangani. O next. Para sa inyo, Yan. planong pagpalain kayo at hindi saktan, planong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Naniniwala ba kayo? Grabe naman yung kung makatili naman si ate, pati tonsil niya gustong tumakbo. Bihira. May plano ang Diyos sa inyo? Kahit na panay tent city tayo ngayon, kahit tuloy-tuloy na yung mga aftershocks, kahit na nahihirapan ang ating bansa at panay pagnanakaw kaliwat kanan, pakisabi sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Ako kay Mayor Yap ko sasabihin at sa kanyang asawa, Mayor, may plano ang Panginoon para sa inyo. Iyo. Pakisabi sa katabi nyo, babangon tayo. Di ho biro yan bilang isang local government official diyan sa hindi biro yang pinagdadaanan ngayon ng ng Jensan, yang mga nasa lanta. Tingnan niyo ho mga kababayan.
Ganito ka-unfair ang buhay sa Pilipinas. Hindi pa ho talagang direktang nakabangon yung mga kababayan natin dyan sa... Tinigilan ho ng mainstream media. Dapat mas matindi pa ho sa bagyo ang nangyari dyan. Kasi pagka nabagyo ka, lubog ka lang. Pero pagka bumaba yung bagyo, tubig, linis ka lang. Pero yan ho, yung mga struktura, hindi na pwedeng pasukin yung iba dahil wasak-wasak na. 'Di ba? Yung donation drive ng ibang mga non-government organization. Hindi naman ho tuloy-tuloy. Paano makakabangon yung mga kababayan natin diyan? Ngayon natin kailangan yung ayuda, yung lagi nilang pinagmamalaki yung ayuda na yan. But ngayon kailangan ng ayuda, bakit ngayon wala? Bihira. Ano po nung mga panahon na nawawalan kami ng pag-asa sa Senado? Dalawa po nagbigay ng pag-asa sa amin. Una po ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, laban ko to, kaninong laban yon? Laban niya, di ba? Pangalawa po, yung mga bata. Ang bata po kasi, hindi sinusunod yung sinasabi natin. Ang bata, sinusunod yung ginagawa natin. So, kukunti man po ang dala namin ngayon, konting grocery, konting bigas, tubig, at konting building material, gusto namin makita ng inyong mga anak na ganito man inabot nyo, babangon po kayo. No? At mas maganda pa. So, ang ating pong layunin ay 3 R. Nung bata pa kami ni Mayor at ni Robin, 3 R natin, actually hindi R yung isa eh. Reading, writing, arithmetic. Di ba? Si Kong Carol, kasama ko sa Congress. Hindi nakakalimot yan kay Ate Pia, yung ospital. Di ba yung munisipyo? Hindi naman natin alam magkakalinog, di ba? Pirming kastoryahan ko si Carol. Kinahanglan daw ng ospital, kinahanglan daw ng barangay hall, kinahanglan daw ng munisipyo. Pangutana ko sa kanya, maliit na bayan, bakit napakadaming pangangailangan? Hindi naman natin alam. Dito tayo dadalan ng Panginoon kasi dito siya magagawa ng malaking milagro na babangon ang inyong lugar. Di ba? Okay, so 3 R. Ngayon, relief. Relief ang dala natin, di ba? Pero pinapangako namin kay Mayor, recovery or rehabilitation, di ba? Pero ang dasal po namin, suportahan nyo kami, magkaroon ng reforma ang ating gobyerno. Di ba? Reforma ang ating pamahalaan. Hindi pwedeng panay nakaw na lang ng nakaw. So hindi to ang oras at panahon na pag-usapan ang political issue. Pero gusto kong malaman nyo, we are sorry for what is happening in the government. We will take responsibility and we commit to you. Pagbabago ay dadating sa ating bansa. God bless you po. Pader ng KCC, dahil po sa lindol. Pero behind po noon, nagpapasalamat po kami ng lubos sa mga taong naging instrumento na maging yung mga expenses po ng ospital, tumulong po sa amin at lalong-lalo na sa mga prayers na maging okay po yung mga anak ko. Maraming salamat po. At sa atin pong lahat na kahit po ganito po ang nangyari sa ating buhay, maging matatag po tayo dahil nandyan po ang Diyos na umaalalay po sa atin at magtiwala po tayo sa process na Kanyang ginawa sa atin. Dahil behind po nito, may maganda pong mangyayari po sa ating buhay. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mga magandang hapon, mga mahal kong kapatid. Sa mga kapatid po nating Kristiyano, sumainyo ang kapayapaan. Ako po ay, siyempre, unang-una nagpapasalamat po sa ating Mayora Pacquiao. Maraming salamat po
Siyempre kay Congresswoman, maraming salamat po. Ito pong pagpunta namin dito, ako po ay, siyempre, kailangan po natin bigyan ng masigabong palakpakan ang Senate President ng Taong Bayan, Yung! isang taong hindi po Kalma lang ha, hindi pa ho election ng 2028 yan, okay? Ano yan, ika nga yung nakikita nyo ho na yan, yung dalawang magkatabi na yan, powerhouse ho yan, kung sakali man. Di ba? Kay Marcoleta, Cayetano, Robin Cayetano, Robin Marcoleta, kahit alin siya. Powerhouse. Impeach nyo si BP Sara. Doon pa nga lang sa pag-i-impeach sa kanya, malaki na problema nila eh. Di ba? Ang pinakamalaki nilang problema, pagka mangangampa niya si BP Sara, kung sakaling ma-impeach siya. At sinabi niya na, eto presidente natin, eto iboto nyo. Kukulong natin yung mga nagnakaw sa mga maanumalyang flood control. Yun lang plataforma niya, sigurado tapos na usapan. Yeah? Tuloy mo, Sen. nakakalimutan Ito naman kasi si Anticler, ang bagal mo kasi. Pinauna na nga kita, nahuli ka pa. Bihira ka talaga. sa inyo. Isang taong hindi po nalilimutan kung ano ang kailangan ng taong bayan, lalong-lalo na po dito sa General Santos. Nagpapasalamat po ako sa kanya at ako po ay kanyang inimbitahan na sinabi niya, "Liga, puntahan natin yung mga kapatid mong Muslim at Kristiyano, alhamdulillah." Kaya ngayon po, nandito kami, kasama po ang ating idolo, Senator Alan Cayetano. Yo. Maayong hapon sa kaninyong tanan. Kasabot ako Bisaya, pero dili pa maayo magsulti. Kinahanglan na kastoryahan si Mayor ug si Congresswoman. So, magandang hapon po. Diba, simula sa ating pagkabata, tinuturo sa atin kung anong iyong itatanim, yun ang iyong aanihin. So, I'm Easy, so no? honored by your speech sa testimony mo. Kasi kami magsabi na may magandang mangyayari sa inyo, pwede niyong sabihin, hindi niyo naman na-experience yung linog eh. Di ba? Pero kayo na na-injure at grabe yung nangyari sa inyo, pero nakakapag-testify kayo. Nandyan ang Diyos at babangon tayo. Pakisabi sa katabi niyo, babangon tayo. Di ba? Oo. Pakisabi sa katabi mo, mahal. Ulit na ho ito, ulit na to. Ayun, okay na ho ang teleprompter nitong si Anticler. Okay na. At Okay handa na din. po ako sa inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Yung Pilipinas. si Alvin. Yusek, good afternoon po. Panatan mo, Yusek, Alvin. merong mga mayayamang bansa gaya ng Australia, France, UK, na strict yung kanilang implementation doon sa batas nila na nag-impose doon sa pag-iigpit sa social media access ng mga minors kasi sa issue ng cyberbullying, mental health. Nakikita mo ba ng Pangulo na kailangan ding repasuhin ng Pilipinas yung access ng mga bata sa social media and eventually humiling sa Kongreso na magkaroon ng batas tungkol dito? Actually, napag-usapan po yan na nai-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So, maganda pong mungkahiyan at sana Ano lang yan, isang hakbang lang yung pagbaban na yan sa mga app. Sa mga kung ano linalaro ng mga kabataan na yan. Ang problema ho talaga yung loob ng bahay. Yun ho talaga eh. Kung ikaw magulang, pambihira ka naman. Anong klase kang magulang? Hindi mo man lamang tatanungin ng anak mo kung ano linalaro niya. Okay, di mo maintindihan. Hindi ka man lamang makukuryos kung anong binabanata niya dyan.
Tsaka hindi ho yun bullying yung yung sinasabi nila kesyo tinutukso-tukso daw siya doon sa gupit niya. Hindi. Meron hong conversation. Yung yung mga gumawa ng karumal-dumal na krimen na yan. 'Di ba? Merong conversation na talagang pinagplanuhan ho nila yung ginawa nila na yan. Ganun ho siya katindi mga kababayan. Kaya yan mag-uumpisa ho yan sa bahay. Kahit iban natin lahat ng platform, lahat ng laro sa social media, sa internet. 'Di ba? Sino mga naglaro dito ng Counter-Strike? Taas ng kamay. Tanong ko, meron pa bang mas rarahas doon? Pambira. Yung talaga literal, nakikipagretratan ka. Pero dahil ng mga kabataan natin, laro is laro. Diba, yung tag dito, walang ganong klaseng kalokohan na pumapasok sa mga utak ng mga bata noon. Maraso yung laro na yun. Diba? Retratan yun eh. Yung Roblox, wala namang yung kumbaga, hindi nga mga mukhang tao yun nandun eh. Pero talagang daw yan, pugad yan ng kasamaan ngayong mga panahon na to. Kaya tayo, walang puwang yan sa pamamahay natin, yung Roblox yan. Di ba? Walang puwang sa atin yan. Di tayo naglalaro yan. Nakagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Yung ho talaga, yung bahay, sa loob ng bahay, kung anong pinag-uusapan ng mga anak at magulang habang kumakain ng hapunan. Yan ang importante dyan. Kumusta ang araw mo? Anong ginawa nyo? Yung mga ganong klaseng interaksyon ng anak at magulang. Sa gayong paraan, kung meron ka na nakikitang red flag, doon pa lang sawatain mo na yan. Ngayon, kung pilit nilang sinisisi yung laro na yon, di ba? Wala akong magiging resulta yung gagawin nila. Kaiba nyo na lahat ng games. Kung yung pinakamaliit na bahagi ng pamayanan hindi maayos, wala akong mangyayari dyan. Sa maniwala ko kasi hindi. Ngayon, kung hindi kayo agree sa sinasabi ko, wala naman ng problema. Kung subukan nyo ho, kumbaga, pag-aralan nyo na lang, huwag nyong kausapin yung mga anak nyo. Huwag nyong alamin kung anong ginagawa nila, kung ano yung mga interest nila sa buhay. Ngayon, pabayaan nyo lang sila. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Ngayon, kahit ano pang linalaro nila, pagka kayo, meron kayong regular na banding, hindi sila aabot sa ganyang klaseng estado ng kanilang kaisipan na umabot sila doon sa makagurguro na sila ng tao. Ay nako, hindi naman mangyayari sa atin yun. Kung ako, halimbawa, ako magulang noon, nandun pa lang ako sa pinto nung station, nagpa-flying kick na ako. Siga ka pala ha? Siga ka pala. Sir, ako nang bahala dito. Uwi sa bahay. Siga. Siga ka, tara dito. Tingnan ko, yung buhok niya na yon, sigurado, walang buhok, babalatan ko yung anit nun. Siga. Halika dito. Siga ka. Kumuha ka ng buhay, mga inosenteng buhay. Naiintindihan mo? Inosenteng batay. Nag-aaral mga kaklase mo. Walang dahilan. Walang sapat na dahilan para gawin mo yung mga bagay na yun. Kailanman kahit anong walang kaklase mo yan, hindi naman kriminal yan Hindi ka naman law enforcer. Wala ka sa lugar para hawakan mo yung mga bagay na yun. Wala ka sa lugar para gawin mo yung mga bagay na yun. Pero ginawa pa rin. Kaya ako, doon pa lang ako sa police station. Madam, Sarge, SPO, tabi muna kayo. Mag-exhibition ako. Videoan nyo ako. Tayo siya doon, no? Flying, wacha! Magpapaka-Bruce Lee ako doon. Doon lang makikita yung Bruce Lee. Tawa, nagmukha pang si Raul yung mga magulang nun. Mga mukha kusintirol. Mga kusintidor. Batukan mo. Pambira, Anong minor? Bulbulan na yun Bulbulin na yun. Anong minor?
Nakakapagpagupit nga ng di malaman kung anong klaseng gupit. Tapos di niya alam ginagawa niya. Oh, ayun. Doon, bahay. Deliver niya sa akin. Pambihira ka. Diba? Doktrinahan natin. Diba? Mali yun, mali yung... May problema yung mga magulang. Kasi sa bahay, kung anong nakikita ng mga bata, yun ang kanilang ginagawa. Diba? Pagka nakakita sila ng pagmamahalan, pagbibigayan sa loob ng pamamahay, yun ang gagawin nila. Ano yun kumbaga, ika nga kung kahit pigilan mo man yung mga bata, kung yun ang nakikita nila sa loob ng pamamahay, yun ang gagawin. Siya ayaw sa gusto mo. Oh. Diba? O nakikita ka nila, mahilig kang magbasa. O, anong gagawin ng mga bata? Magbabasa yan. Nakikita ka nila, mahilig kang sa sports. Mag-i-sports yan. Nakikita nila yung tatay nila abogado. Mag-aabogado yan. Nakikita nila yung tatay nila napaka mahilig sa sports. Mag-i-sports yan. Pero pagka nakikita nila yung tatay nila mapanglamang, abusado, ang mga akala mo silang may-ari ng mundo, yan ang papasok sa utak ng mga bata na yan. Kaya kababaan loob lagi. Kababaan loob, number 1 ho yan. Binuligan, binuligan. Problema yan. Ang toka. Yung gantihan mo, bully din. Pero yung saktan mo ng ganong klaseng pananakit, hindi. Mali naman yun. O kung binuli ka, gantihan mo ng pagmamahal. Oo. Diba, i-share mo pa sila ng baon mo. Yung gagantihan, di maganda yun. Antiklaro. Antiklaro talaga, si Ryan Taylor Prompter. May effort po ba ang Pangulo na makapag-usap sa Congress para mabilis na maisulong ito, Yusek? Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV. Nasagot na po doon sa online games. Doon na lang po sa dagdag na budget na para doon sa mga public schools, para doon sa sinasabing mga well-trained na security guard. Bukas po ba dito yung palasyo na mabigyan sila ng dagdag na pondo para dito? Yan po ay naitanong din po natin at kung kinakailangan po talaga ay kailangan po magdagdag ng budget. Pagka ito po ang pinag-usapan natin para po sa seguridad ng ating mga kabataan at mga mag-aaral. Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Yusek, dahil nga po dun sa Tacloban shooting incident at sa iba pang school-related violence na kinasasangkutan ng mga menor de edad, nabuhay yung debate sa kung dapat bang ibaba yung age of criminal liability. Si Senator Robin Padilla, sabi niya, ang tanong niya, may special session kaya yung kanyang panukala tungkol doon. Ang Malacanang po ba nakikita yung pangangailangan na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act? Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo. Waling-waling ang importante dyan. Anong Juvenile Justice Welfare Act? Hindi, waling-waling. I-declare ang national flower yung waling-waling. Ano yung walang kwenta yan. Importante sa Malacanang, waling-waling. At kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating hindi pa ba nakikita ng Pangulo na kung sakaling i-declare ang urgent o maglaan ng special session para pag-usapan niya ang Juvenile Justice Welfare Act na yan sa tingin ba ng Pangulo hindi pa napapanahon? Sabi mo kay Marcos Jr., kausapin niya si Kiko Matching. Mag-usap silang dalawa. Yung hindi na lang puro yung pechay ni Sharon yung inatupag ng mama na yun. Tanggapin na kasi ni Joey ay Kiko na meron talagang problema yung batas na yun. 'Di ba? Tinaasan dapat kasi yung 12 pwede na tayo dyan. Yung GIS, yung 10 taong gulang, parang hindi pa tayo hindi pa tayo, pero yung iba talaga, meron ng meron ng mga mali siya yung 10 taon. Pero yung 12 meron na, pero yung 10 taon medyo alanganin pa tayo ng konti doon. Pero yung 12, na yan.
Ika nga alam na ho nila kung ano yung tama at mali. Ngayon kung talagang para hindi naman mapariwara yung buhay nila, kahit pagka gumawa ka ng ganyan, talagang pariwara na buhay mo, sa totoo lang. Meron pa naman pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Dapat maglaan ng pondo para gumawa ng separadong establishmento para dito sa mga detainee o mga mga batang nag-violate ng batas, meron silang sariling establishmento. Hindi sila ihalo doon sa mga matatandang kriminal. Diba? Ngayon, mula 12 sila hanggang umabot sila ng 18, nandun sila, nakita ng program na talagang nalaman na niya na mali yung ginawa niya. Siguro kung pinagsisihan niya talagang nakita mo yung character development niya, talagang nagbago yung bata, pagdating niya ng 18, sa tingin ho natin, kailangan niya pa rin i-enjoy tong buhay na to. Diba, pangalawang pagkakataon ba? Natisod ka doon na medyo bata-bata ka, 12 anyos ka, mula 12 hanggang 18, nagpakita ka ng maayos yung pakikitungo mo na nagawa mo yung, di ba, yung talagang pinagsisihan mo yung mga ginawa mo, pero hindi ka pwedeng lumabas doon. Kulong ka din doon. Diba? Ipapaalala sa iyo ng batas na yon na hindi mo na pwedeng ulitin yon. Hindi ka na pwedeng gumawa ng mga ganun. Kasi yung susunod na step nun, kasi 18 ka na. Kung sakaling gumawa ka ng kalokohan, hindi ka na babalik dito. Araw-araw ipapanood nila doon sa silid ng mga bata na yon kung anong dinaranas nung nasa kabilang building. Pag kayo lumaya dito, pag hindi kayo nagpakatino, wala nang baby. Mga babysitter pa yun nandun eh. Di ba? Yung tipong okay lang, hindi ganun katindi, walang Bartolina doon, di ba? Yun yung yung take ko doon. Wag naman ihalo doon sa mga mabibigat na talagang mga kriminal talaga, di ba? Sila doon, gagawin lang ho silang doon, laruan ng mga matatanda na yun. Hindi ho tayo pabor doon. Meron sariling establishmento para dito sa mga young offender. Ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Doon po sa mga tumututol, mga nagsasabi na hindi kailangan. Ang sinasabi po, kailangan ay ipatupad na mabuti yung batas. At isa po dun sa naging nakapaloob dyan yung mapondohan, halimbawa yung child caring institutions. Na pagtutuon ng pansin po ba ito ng pamahalaan? Ganito yan itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely wala kang criminal liability, pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay anong intervention? Attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro. Kung paano natin din ihuhubog kahit anong sabihin niyo mga kababayan, lahat bahay lang ho yan. Sa bahay lahat mga yan. Sa bahay talaga. Sa bahay, yung unang paghuhubog sa kaisipan, kamalayan ng isang bata, nanggagaling ho yun sa bahay. Hindi sa eskwelahan. Pagka sa eskwelahan, ika nga, malaki hong maayos naman siguro pero napaka-challenging. Bakit ba yung mga bata nagpupursigi? Karamihan ng mga batang matatalino, magagaling sa eskwelahan, anong nila, ano yung hugot nila kung bakit nila gusto magpursige? Ay, gusto ko pagka lumaki ako, gusto ko mabigyan ng masarap na buhay yung tatay at nanay ko. Di ba? Yun ang hugot eh. Kasi nakikita nila yung sa bahay. Nakikita nila naghihirap sila.
At sinasabi ng mga magulang nila, hindi tayo mayaman anak. Galingan mo sa eskwelahan. Diba? Oh. Yun eh. Kaya lahat ng ika nga values, diba? Lahat ng GMRC nag-uumpisa yan sa bahay. Pagdating sa eskwelahan, kumbaga pinapalago mo na lang yan. Pero yung pundasyon ng gagalingan sa pambihira naman po si Auntie Claire. Siguro ikaw talaga hindi ka kinakausap ng magulang mo. Hindi ka siguro mahal ng magulang mo nung bata ka. Kaya ganyan ang ugali mo. Mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na talagang Ikaw ba PH, mahal ka? O medyo? Pambira. medyo mararahas yung Medyo, napapanood medyo natin lang. sa Ay, social no. media. So tulong-tulong po talaga lahat Yan, tulong para mas agapayan natin ang mga kabataan. Doon po sa binanggit ng PNP kanina na tinitingnan nila yung 12 years old. Ano po ang posisyon ng Malacanang doon? Sa ngayon, walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung ang sinuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonabling edad. Follow-up question mula kay Alexis Romero. Okay na? Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Ayusek, other matters po. Did Russia ask for anything in return or in exchange for the release of the 24 detained Filipinos? Wala po. Sa bilateral meeting, inopen lang po ng Pangulo ang patungkol sa 24 Filipinos na nakadetain sa Russia. And at the time na ito ay nabanggit ng Pangulo, ito kasi ay bandang dulo na bago magtapos. Of course, hindi natin inaasahan at hindi din naman inaasahan agad ng Pangulo kung ano yung magiging response ni President Vladimir Putin. Pero ikinagulat na nga niya na may mga Pilipino na nasa Russia at agad-agad niya sinabi na patitignan kung anong estado ng mga kababayan natin doon at bibigyan ng solusyon ng naaayon sa batas at naaayon din naman sa polisiya. Dahil sinabi ng Pangulo bago niya ito hilingin ay pinauna niya na nirerespeto ng Pilipinas ang batas at polisiya ng Russia. Pero naging maganda po ang response ng Russia ni President Putin dahil napauwi po agad ang ating mga kababayan. Di ba ante galit ka dyan? Galit kayo sa mga bansa na yan. China, Russia, di ba galit kayo sa mga yan? Ngayon binibida nyo na dahil nakausap lang siya ni Marcos Jr. Pambihira ka talaga ante. Mga kayo, mga doble Caracruz kayo, no? Mga double agent talaga kayo. Pupustahan tayo pag nagpunta ng China niya sa bagay, hindi pwedeng magpunta ng China si Marcos Jr. No, nakakahiya naman yun. Nakananto ka, maya binibira mo China tapos nandun ka, no? Maganda ho dyan sa China, sobrang yan, napaka-futuristic ng lugar na yan. Talagang yung mga makabagong teknolohiya diyan yung makikita. Hindi niyo ba napapanood sa sa mga videos sa social media? Ang gaganda. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, isang buwan na lang bago ang nakatagdang SONA ng Pangulo. Kamusta po ang paghahanda po? Naghahanda naman po. Aray ko. Pambira naman ang tinglarong klase pag-anda yun. Dapat sinabi mo, kagaya, may pag-anda, kagaya ho noong waling-waling o yung pinagdebatihan ni Senator Pia Cayetano at nitong si Risa Hontiveros. Talagang lahat ng pagpupupogi ginagawa ho ng Pangulo ngayong mga panahon na to. Yan nga lang, pagka dating doon sa mga maanumalyang flood control project, kahit anong pagpupupogi ang gawin niya doon, gusto ko marinig talaga yung attacking gagawin niya eh. From mahiya naman kayo, na? Di ba? Dahil, may kasundi, na? Mahiya naman kayo. Ngayon, na? Hindi niya pwede sabihin, nakakulong na si Jinggoy Estrada, Bong Revilla. Hindi pwede. Hindi yung dalawa na yun ang may control sa budget. Hindi yun ang pumipirma para lumabas ang budget. Pagpalagay na natin, nagnakaw sila. O bago sila nagnakaw, kanino dumaan ang pera? Pinirmahan ni Amena, pinirmahan ng Pangulo. Di nila nalaman nagnakaw si Jinggoy at si Bong. Malabo kong mangyari yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Never. So gusto ko marinig kung paano niya atakayin yung issue na yan. Ganda naman. Of course, definitely. Alright, follow-up question po. Last, Ang laki ng boses nitong mama na to, nagpapaka Henry Uri.
Brad, hindi ka magiging Henry Uri. Kasi si Henry Uri, hindi hindi nagpapakaaso sa Malacanang yun. Ikaw kasi, kita na sambay ng Pilipino, isa ka sa mga aso ni Auntie Claire dyan eh. So na ang pinaka-magical word na binanggit ng Pangulo ay mahiya naman kayo. Yun. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sino man dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, may katagang galing sa palasyo, managot ang dapat managot. Considering the fact na hindi pa rin nahuhuli po si former Congressman Zaldico, na-achieve na po ba? Si Martin Romualdez binisita yung mga sa Tacloban, yung mga nabiktima ng dalawang bata na naligaw ng landas. O para doon sa mga pupuntahan ni Martin Romualdez, mag-ingat-ingat kayo. Yung mga maleta itabi nyo, mahirap na, okay? Confident po ba yung palasyo na nakamit na yung hangarin sa transparency and accountability? Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Dahil yung iba naman ay hindi pa umaamin. Pero sa tingin natin, yung mga umamin at nagsoli na ng mga milyon na pera, tingin natin ay nahiya na sila. Pero ang managot ay dapat na managot. Of course, nandyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli, tama po ba? Ano yung sabi niyo? Si Zaldico, di man pa nahuhuli si Zaldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Nandiyan na nga yung binabanggit ni dating Congressman Andaya na 2018 pa lang ay mayroon ng issue tungkol sa flood control projects. Si Congressman, anong pangalan nun? Yung binabanata nitong si Congressman Lebiste. Ang pangalan nun? Yung kaibigan ni Martin Romualdez. Wala bang kaso nun pa yon? At mayroon na ring issue tungkol sa ghost projects ng 2020. Ito ay mukhang hindi pa naiimbestigahan at mukhang hindi pa nahihiya ang dapat na mahiya dito. Okay, sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Okay. Times. May follow-up question yata. Sino po ba ang binabanggit ni Congressman Andaya na hindi naimbestigahan at hindi mga napanagot? Taong 2018? Taong 2020? Sino ba ang napanagot? Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr., nagkaroon ng malalimang pag-iimbestiga patungkol dito. Tina? Yeah, good afternoon, ma'am. Ma'am, the President yesterday mentioned that muli na pong magkakaroon ng pondo ang flood control projects. Isasama na po ito sa National Expenditure Program for 2027. Kasama na po ba dito yung mga pinahintong questionabling flood control projects? Depende po. Kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan. Paano po kaya masisiguro na hindi na po mauulit yung massive corruption na nangyari in the past? Yan po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dizon. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto. Ma'am. Ma'am, on another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. Gusto ko yan. And Ante Claire, di ka pa magpupunta ng Jensan? Grabe ka naman, dapat magpunta ka doon. habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administration. Sa totoo lang, masamanda mo yang si Marcos Jr. Kaya matagal mamamatay yan. Sa mga umaasang mamamatay kaagad yan, hindi mamamatay yan. Baka 10,000 years old na yan, buhay pa yung hinayupak na yan. Sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang
Pangulo, ang administrasyon na ito ay Yung tanong na yun, galing kay Auntie Claire yun. Kanina niya pa hinihintay yun. Abangers yun, abangers. tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nakikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Na AJK. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Patungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling Ano yan? mamatay, BBM, sa aking Napakalaki yung contribution yan para sa ating pinaglalaban. Yung mga banat na yan ni Auntie Claire, yan nagpapataas ng negative net satisfaction rating nitong si Marcos Jr. Oo, nasasagot niya yung mga banat ni VP Sara. Pero yung paraan ng kanyang pagsagot, hindi ho yan nagugustuhan ng ating mga kababayan. Kaya, ika nga, kung wag ho kayong mainis, win-win situation ho yan sa atin, sa ating mga taga-suporta ni VP Sara. Pagka bumanat yung lukarit na yan, paborable pa ho sa atin. Wag niyong kainisyan Ano lang naman, politika lang. Walang pigunan. Sali-salita lang naman. Game. kaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba? Nakasulat to, di ba? Ibig sabihin talagang pinaghandaan ni Auntie Claire yung tagpo ng kanyang press con na yan. Ang gumagamit ng marijuana Oh. habang siya ay presidente na. Naku, yari Yan naman tayo ay inamin dyan. lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang pangulo naman nung siya nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Oh. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto. Yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Huwag kayong excited, no? Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in government. Katulad po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Yun ang problema. Ikaw naman, pagka wala kang binabasang script, walang lumilitaw sa'yo kasi walang lumalabas sa bunganga mo. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tatapusin ang paghihirap nitong si Auntie Claire. Tapusin na ho natin tong kanyang presko na to kasi pagod na siya. Sira yung teleprompter, ginawa lang ho para matapos niya yung presko. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Huwag niyo hong pabayaan ang mga sarili niyo ngayong mga panahon na to dahil especially yung mga kasama natin dito sa PH Update na medyo senior na, ingatan niyo ho yung mga sarili niyo. Dahil ika nga sabay-sabay ho natin dapat makita na maging presidente si VP Sara. Palakpakan. At para dito kay Auntie Claire, huwag masyadong paakyatin sa ulo yung posisyon sa pamahalaan. Dahil lahat ng yan nawawala. Lahat ng impluwensya ng amo mo, lahat ng kapangyarihan niya ngayong mga panahon na to, bukas makalawa wala na yan. Kaya lahat ng kaangasan mo, kayabangan mo, kasi babalikan nila yan. Di ba? Kaya tayo sa kahit na anong bagay, huwag kang magyabang. Ganito ka, ganun pinag-aanong ganito. Wala ko kayong may pagmamayabang dito sa buhay na to dahil lahat ng yan lumilipas lamang. Di ba? Wala yan. Healthy ka ngayon, may sakit ka bukas, buhay ka ngayon, patay ka mamaya. Ganun lang naman ang buhay. Kaya para dito kay Auntie Claire, mo siya dibdibin yung mga trayan. Ang bilis mo matrigger. Tanong lang kay VP Sara, nagkulang lang, maglupasay ka dyan. Maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.